Shesh mga par, samahan nyo ako ngayong araw at magluluto tayo lechon manok. Let's go! Pero bago ang lahat, linisin muna natin tong peso na paglulutuan natin ng manok. Huwag nyo nang pansinin yung tiyan ko, talagang malaki na yan. Grabe naman pasikat yan, kala mo talaga masipag, di nga naguhugas ang plato sa kanila. Pagkaraan nga ng ilang sandali, natapos ko na rin linisan tong likuran namin. Partida, napagod pa ako niyan, kaya pinainom ko muna tong mga halaman. Shesh! Pagkatapos ko nga maglinis, naligo na rin ako niyan at lakad vlogger muna tayo para makabili tayo ng manok. Sinamahan nga pala tayo ni Miss May para bumili ng manok. Partida, wala pa siyang tulog niyan dahil galing pa siya ng trabaho. Iba talaga ang tagos kapag may isang tao naniniwala at sumusuporta sa mga gusto mo at sa mga ginagawa mo. Yes! So sweet! Sa haba-haba nga ng nilakad namin, nakarating din kami dito sa tindahan ng manok at pinapili nga ako ni ate at pinili ko yung pinakamalaki at pinakilo ko na. 2 kilo nga pala yan sa halagang 300 pesos at binayaran ko na kay ate. Ang susunod nga pala natin bibili na yung mga gulay para pag minarinate natin yung manok ay sobrang sarap at sobrang tamis. Pero bago ang lahat, bumili muna tayo nitong calamares dahil natakam ako sa amoy pagdaan namin kanina. 5 piso nga lang pala to at sobrang sarap nito. Ito ang lagi kong binibili kada uuwi ako ng hapon pag galing ako ng trabaho. Pati nga si Miss May hindi na napigilan at kumuha na rin dahil gusto nga doon niya tikman at gusto niya malaman kung totoo yung sinasabi ko. Baka daw kasi nagsisinungaling na naman ako. Sheesh! At sinubukan ko na nga kumain dito at sobrang sakit ng ngipin ko pagkakagat ko. Nilapag ko muna dito yung cellphone para makakain ako ng maayos at mahawakan ko. At naglalakad na nga kami papunta sa bilihan ng gulay. Nakarating na nga pala kami dito sa tindahan ng gulay at bibili ako ng sibuyas, bawang at iba pang sangkap para mamarinate na natin yung manok at maging sobrang sarap. Naghahanap nga pala ako ng tanglad para panlagay sa manok pero wala na daw, sabi ni ate. Ang sunod nga pala natin kukunin yung pangtuhog sa manok para maiihaw na natin. Kaya dali-dali pumunta ako dito kay tatay para humiram ng pangihaw ng manok at ang sabi ni tatay wala na daw. Pero hindi ako sumuko kaya pumasok ako sa loob at maghahanap ako ng kawayan. Kahit kawayan na lang ipantutuhog natin sa manok para may ihaw na natin. Pagpasok ko nga nakita ko si nanay kaya nagpaalam ako pwede makahingi ng kawayan. Pero bago yun nakita ko tong alaga naming kangaroo, ang cute. At ang sabi ni tatay, di ko na daw kailangan ng kawayan dahil gagawan na lang daw niya ako ng pantuhog ng manok. Dahil gagawan na nga tayo ni tatay ng tuhugan ng manok, ang gagawin na lang natin ay kukuha tayo ng patungan para habang nililitsyon natin yung manok ay may patungan tayo. Hindi pala ganun kadali kumuha ng patungan dahil kada hakbang ko ay lumulubog yung paa ko dahil sobrang putik pero hindi ang makakahadlang sa atin. Pagtapos ko nga kumuha ng patungan, gawa na rin yung tuhugan ng manok at binigay na nga sa akin ni tatay at nililinisan pa niya. Sobrang the best mo talaga tay, kamukha mo talaga ako. I love you all. Tinuturuan pa ako ni tatay dito kung paano ko lulutuin at paano ko isasalpak yung manok kapag lulutuin na sa baga. Sobrang dabis mo talaga tay, maraming salamat. Pauwi na nga pala ako dito para may set up na natin yung lechonan ng manok at sobrang tigas nga nitong lupa na to. Buti na lang dati akong boy scout kaya hindi siya tumagos sa atin mga par. At sinet up ko na nga tong kabila para matapos ko na pero sinigurado ko muna na hindi babagsak tong una kong kinabit at sinukatan ko na nga at inimagine ko kung ano magiging itsura. Pagkatapos ko nga may ayos yung paglilitsyonan, inilinis ko na nga itong manok para maimarinate na natin dahil isa-set aside natin to ng 2 oras para kapit na kapit yung lasa mga par. Nagiwa na rin pala ako ng sibuyas dito para pampadagdag lasa dahil ganito nga yung napapanood ko sa video sa Facebook kapag madaling araw. Akala mo talaga marunong magluto, hindi nga mautusan sa kanila. Sheesh! Nagpitpit na nga ako ng 2 ulo ng bawang dito at akala ko may sira ko pa yung tiles. Naglagay na nga rin pala ako ng 3 pack ng toyo at 2 sachet ng pamintang durog at syempre di mawawala ang oyster sauce para pampadagdag lasa. Sheesh! Kinuha ko na nga pala tong manok para mahiwaan na natin para pumasok yung mga pampalasa na ilalagay natin at lalo siya maging masarap mga par. Hiniwaan ko nga pala yung manok sa magkabilang hita at sa magkabilang dibdib para mas pasok na pasok yung lasa mga par. Minekos-mekos ko na nga dito yung pampalasa bago ko paliguan ng pagmamahal yung manok dahil sabi nga nila kapag ang pagluluto sinamahan mo ng pagmamahal lalong sumasarap. Sheesh! Talagang pinaliguan ko nga siya ng pagmamahal hanggang mapaliguan yung buo niyang katawan dahil isiset aside nga natin siya ng 2 oras bago natin siya litsunin mga par. Sheesh! Dahil na-set aside na natin yung manok, hugasan naman natin yung mga pinaggamitan. Ngayon nga lang pala ulit ako naghugas ng pinggan dahil may video. Pagkatapos ko nga maghugas ng pinggan, ako na may magpapabaga. Dito nga ako nahirapan dahil sobrang init. Malamang. Shit! Lalo nga ako nahirapan dahil sobrang init na, sobrang usok pa. Pero okay lang dahil walang makakapigil sa kagustuhan natin maglitsyon ng manok. Kamunti ka na nga tayo magkaroon ng problema dito dahil ginawa natin patungan ng manok ay tumutumba. Pero buti na lang to the rescue si mama at inayos niya yung lutuan ng manok. Solid mo talaga man, nag-donate ka pa ng 2 supot ng uling. Sheesh! I love you all! Nagsasalit-salitan nga pala kami ng kapatid ko sa pagpahid ng
manok dahil sabi ko sa kanya hindi ko siya bibigyan kapag hindi niya ako tinulungan. Sobrang sarap na nga tignan dito ng manok pero hindi pa luto yan mga par. Inulit-ulit ko nga lang pala yung pagpapahid ng pampalasa para lalong sumarap. At habang naglilitsyon, nagkape na nga muna ako dito sa kapihan ni mama. Habang tumatagal nga lalo ako natatakam sa manok dahil habang nililitsyon ko siya ay naaamoy ko rin siya. At nung piling ko luto na yung uling kaya hinango ko na at titignan ko na kung luto na ba talaga. At habang ganito nga yung kapit ko sa kanya, tumutulo pa yung sabaw niya at lalo ako natatakam sa amoy niya. At pagkalagay nga namin sa pinggan, lalo lumabas yung sabaw niya at sobrang lambot. Mission complete na naman tayo mga par. Sheesh! At kung umabot kayo dito, maraming salamat sa panonood ng video ko mga par. Sheesh!